Senator Pimentel maghahain na ng resolusyon na naglalayong paimbestigahan ang kaso ng hindi pagbayad ng estate tax ng mga Marcos. Kasabay nito, ay ang paglutang ng posisyon ng BIR na nagsasabing hindi pwedeng sampahan ng kaso ang mga Marcos nang dahil lang sa hindi pagbabayad ng estate tax. Narito ang kompletong detalye ng balitang ito. Ang mga tagapagmana at tagapangasiwa ng ari-arian ng yumaong Pangulong Marcos, ay hindi maaaring pilitin o idmanda sa korte para sa pag-iwas sa buwis kahit na tumanggi silang magbayad ng higit sa 203 na bilyong piso deficiency inheritance tax assessment sa mga ari-arian ng huli. Ito ang pinagkasunduan ng mga regional directors at district officers ng Bureau of Internal Revenue, BIR, sa buong bansa. Ipinaliwanag ng field officials ng BIR, na humiling na hindi magpakilala, na ang estate tax ay ipinapataw sa mga real at personal na ari-arian ng isang patay at hindi sa mga ari-arian na pag-aari ng kanyang mga kamag-anak. Hindi ko matandaan ang sinumang individual na ipinadala sa kulungan para sa hindi pagbabayad ng nasabing buwis, sabi ng isa sa mga regional director. Aniya, ang nararapat na gawin sa ilalim ng tax code at revenue regulations ay kunin at ibenta sa public auction ang mga ari-arian ng namatay para bayaran ang pagkakautang. Tayo ay nagbabayad ng tax, pero ang isang kumakandidato hindi nagbabayad ng tax. Matatandaang sa isang forum, binanggit ni Ferdinand Marcos Jr. na puno umano ng kasinungalingan at umaapaw ang fake news sa usaping real estate tax sa kanyang pamilya. Inutusan niya ang kanyang mga kritiko na mag-research hinggil sa usaping ito. Kasunod nito ay ang pag-utos ng Pangulo sa BIR na kolektahin na ang mga hindi nabayarang buwis partikular sa real estate tax. Iyan ang ginagawa namin sa loob ng maraming taon mula nang mamatay ang dating diktador, ngunit ang problema ay walang interesadong bilhin ang mga ito, sabi ng parehong opisyal. Ginawa ng tax official ang paliwanag, para sagutin ang mga kasong isinangguni ng ilang political sectors, na naging negligent ang Bureau sa pangungulekta ng nasabing buwis. Dahil dito, nakatakdang i-rebid ng BIR ang 11 ari-arian ng pamilya Marcos sa Tacloban City ngayong buwan. Sa totoo lang, ilang mga ari-arian na ni Marcos ang nasamsam ng BIR sa Metro Manila at sa iba pang lugar, ngunit walang bidder ng i-auction. Ang parehong mga pinagkukunan ay nagsabi na noong namatay si Marcos noong 1989, ang mga taga-suri ng kita ay nagtakda ng kanyang mga utang sa buwis sa ari-arian sa 23 na bilyong piso. Ang deficiency tax ay tumaas ng husto sa higit 203 na bilyong piso dahil sa minsang 50% surcharge at 20% taunang interes. Hindi alam kung kasama rin sa mga assessment ang ilang property na sequestered ng Presidential Commission on Good Government (PCGG). Hindi mailabas ng BIR ang breakdown ng deficiency assessments dahil ipinagbabawal ng tax code ang pagsisiwalat ng confidential na impormasyon. Sinabi ng mga revenue directors na ang mga bagay na nasamsam ng PCGG ay hindi dapat isama sa computation ng estate tax ni Marcos dahil ang mga ito ay pag-aari na ng gobyerno. Audio Jungle.